Simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery. Mapapansin po natin yung sentro nitong si Bagyong Bashang ay nasa may Philippine Sea pa rin. Ngunit dahil malawak po ang kanyang mga kaulapan, nakakaranas na nga po ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Visayas, Masbate, and sa may Mindanao area. At ito nga pong sentro nitong si Bagyong Bashang, huli pong namataan sa layong 440 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay pong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-southwestward. May kabagalan 15 kilometers per hour pa rin po ang kanyang pagkilos. Aside po dito sa Bagyong Bashang, umiihi pa rin po ang ating amihan kaya't makakaranas pa rin po ng maulap na panahon na may mga light rains yung ating mga kababayan dito po sa may Batanes. But for most of Luzon naman po, mas maganda po yung ating weather situation. At ito naman po yung ating latest forecast track and intensity. Inaasahan nga po natin ngayong in the next few hours mag-west-southwestward po yung track nitong si Bagyong Bashang. But after that, within 24 hours naman po mag-westward naman po yung motion nitong si Bagyong Bashang. Inaasahan nga po natin maaari na po maglandfall itong si Bagyong Bashang mamayang gabi o bukas ng madaling araw sa may Surigao del Sur. At posible nga po habang tinatahak nga po yung areas na ito ay posible po mag-west-northwestward patungo po dito sa may Central and Western Visayas area, maging dito sa may Northern Palawan. At i-emphasize ko lang din po itong forecast confidence cone. So maaari pa rin pong southward or northward shift yung track ng sentro nitong bagyo. Ngunit yun nga po, malawak pa rin po yung makakaranas ng mga pag-ulan at yung malalakas na hangin nitong si Bagyong Bashang. Inaasahan din po natin lalapit po dito po sa may Siquijor or sa may Negros Oriental yung sentro ng bagyo, possible po bukas ng hapon, and by Saturday naman po maaari pong nasa may Northern Palawan na po ito at maaari din pong mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang by Saturday, and by Monday naman po maaari maging low pressure area na lamang po ito habang nasa may West Philippine Sea.